Sa politika, busy si Basti. Habang si Sara naman, sa politika din. Imbis sarapin yung ganyang impeachment, trial, nandun, nasa kampanya sa London and other countries, mga kababayan sa Europe, 15 days ang leave. Tapos sabi ni Bongo, tinanong ng media tungkol sa paglubog ng Davao City, huwag daw ipolitika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung balita kay Sara Duterte? Dandun sa London po, habang binabaha yung kanyang lungsod, yung Davao. Si Basti, yung mayor, habang binabaha, nagre-ready po sa presidential run. Nasa meeting ng PDP Laban, naganda para sa presidential run. Bakit niya, Mr. Maravillas, maglalaban ba si Basti at saka si Sara Duterte? Parehas busy na po sa politika. 2 years pa, naghahanda na po. Kung ma-disqualify si Sara pag na-convict, din nilang replacement si Basti. Di ba? Ayan feeling presidente na po. Sabi niyan sa balita, Baste elected PDP president hints at bigger national role. O, kita ninyo? Habang binaba yung Davao, nandito siya sa meeting ng PDP Laban kahapon. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte was elected president of Partido Demokratiko Pilipino PDP Laban on Saturday during the party's National Assembly at the University of Southern Philippines Athletics Area in Davao City, where delegates also ratified amendments to the party constitution. Busy siya sa politika. Nakita ninyo? Sa politika, busy si Basti. Habang si Sara naman, sa politika din. Imbis sarapin yung ganyang impeachment, trial, nandun, nasa kampanya sa London and other countries, mga kababayan sa Europe, 15 days ang leave. Tapos sabi ni Bongo, tinanong ng media tungkol sa paglubog ng Davao City, huwag daw ipolitika. Yung mismo mga kasama niya, yung mga Duterte ang puro politika, na habang binaba yung Davao, puro politika. O ito, politika. Nasa full campaign na po si Sara Duterte, sabi niya doon. Post niya to mga kababayan mismo. Thank you, overseas Filipinos in England and Wales, July 26. Ngayon, to all overseas Filipinos in the United Kingdom, thank you for your hard work, dedication, and sacrifices. Your resilience and commitment continue to inspire many, and your contributions make a positive difference both in your communities in the United Kingdom and back home in the Philippines. Your kindness, unity, and love for your families in country are deeply appreciated. May you continue to be blessed with good health, success, and happiness. Daghang salamat, sabi po ni Sara Duterte. Yan Busy siya sa politika. Imbes na harapin yung kanyang accountability, mga kababayan, sa impeachment trial, nandun siya sa Europe. Si Basti naman po na may ambisyon na magpangulo kung halimbawa ma-disqualify si Sara, habang binabaha, nasa PDP Laban meeting. At sabi ni Sara, hindi daw siya magre-resign. Ayan BP Sara, iginit na wala siyang balak magbitin sa pwesto. Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa gitna ng kinakarap niyang impeachment trial. Ayon sa Vice Presidente, pagtataksil umano ito sa mga bumoto sa kanya. Sinabi rin niyang kung nais niyang alisin sa pwesto, mas mainam daw na si President Bongbong Marcos na lang ang magpatalsik sa kanya. Wala man mang power yung presidenteng patalsikin yung Vice Presidente. Pwede patalsikin ka as DepEd Secretary, pero hindi yung ginawa ng ating Pangulo. Nung DepEd Secretary ka pa, inayaan ka lang na mag-resign. Matalino yung ating Pangulo. Di ba? Para hindi isipin, inaapi ka.
Ah, ikaw yung mismong nag-resign. Ikaw yung mismong humiwalay. Kaya mga speeches mo diyan sa ano, mga speeches mo diyan sa United Kingdom, sa maisog rally mo diyan, puro sablay. Puro hindi man totoo, puro kasinungalingan. At ito sigurong sinasabi mo dito na hindi ka magbibitiw, malamang baliktad yung mangyari. Kasi lahat ng mga sinasabi mo po, baliktad. Anong sinabi mo? Noong 2025 election, sabi mo, yung tatay mo tatakbo na senador. At tatlong mga Duterte yung tatakbo. Wala ni isa. Wala ni isa. Mga kababayan, may gustong tumakbo. Hindi sa eleksyon, kundi tumakbo sana pa China. Kasi natunugan, mga kababayan, yung warrant of arrest ng ICC. Kaya lang nasa kote, yung tatay mo, ngayon na binibisita mo sa dahig, nasa kote ni General Torre. Hindi umobra yung mga palusot. Wala eh. Pangalawa, na sinabi mo, I want a blood bath dito sa impeachment. Walang blood bath. Bubble bath lang ang nangyari. At never mong hinarap yung impeachment. Pumunta ka nga sa Senado, pagkatapos papreskon ka, Invictus man lang palang minimorize pa na linya sa Invictus yung inyong sinabi. Pinaghintay mo pa ng 1 oras yung mga taga-media. Excited na yung ating mga mamamayang Pilipino sa sinabi ninyong blood bath. Until today, wala pang nangyayaring blood bath. O, di ba? Ang nangyari, yung mga defense team mo, ayun, nangamote, nilampaso ng prosecution. Kaya sumama na sa defense team yung mga kaalyado mong senador. O, di ba? Mga kababayan, kaya itong sinasabi po ninyo na hindi ka magbibitiw, malamang magbibitiw ka. Tama? Para baka makalusot pa. Kaya lang walang lusot kasi sabi, mga kababayan ng prosecution, kahit magbitiw ka, ay itutuloy ang impeachment trial. Kasi ang prayer nila doon, hindi lang yung ma-expel ka bilang matanggal ka bilang vice presidente, kundi ma-disqualify sa anumang public office kasi hindi po kayo bagay na mag-handle ng public office. Bakit po? Dahil sa ugali po ninyo, ayaw ninyo ng accountability at mahilig mag-tantrums. Immature, mga kababayan. At tingin ng marami, hindi ka mentally fit. Di ba? Kaya kailangan mo talaga ma-disqualify. Eternal. Perpetual. Perpetual disqualification from holding any public office. Kaya itong sinasabi mo na hindi ka magbibitiw, malamang baliktad kasi yung mga actions po ninyo, puro baliktad. Pero tingnan natin kung sincero ka. Walang sincerity sa lahat mong mga sinabi. Kaya sabi ng mga nag-react dito, si Maureen, hindi siya magre-resign. Magbabakasyon lang siya sa abroad habang may impeachment trial siya. Makapal, di ba? Sabi ni Kuya Glenn, gusto ko tumakbo si BP Inday sa 2028. Excited ako sa presidential debate para malaman natin kung paano siya magmura siguro yan. Hindi man yan nag-attend ng presidential debate, vice presidential debate nga po, o mag-attend ng presidential debate in kaso hindi siya ma-disqualify. Kasi vice presidential debate nga po, hindi siya pumunta. Di ba? Kasi nga po, mapapahiya siya doon. Pero alam na natin, kung noon hindi pa natin masyadong alam ang kanyang kakayahan, yung kanyang mental capacity, ngayon po, alam na natin ang kanyang mental capacity at malamang sa malamang, halimbawa pa, hindi siya makonvict mga kababayan at makatakbo, hindi man yan mag-attend po ng presidential debate. Ito yung mga sinabi ni Sara Duterte, puro po
pambobola. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin, hindi galing sa posisyon namin sa siyudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. May kapitan, chairman, konsihal, mga buaya, sobrang dami ang mayroong posisyon. Hindi galing sa apelyido dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelyido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Binubola niya yung mga karap niya doon. Wala na po yon na sinasabi ninyong pinagmamalaki ninyong 32 million. Kasi yung 32 million, kasama po ako doon. Nagsipag-alisa na po yung 32 million. Kasi 31 million ang 32 million, mga Marcos supporters po. Kaya natira po, mga more or less 1 million. Yan ang dahilan kung bakit po, kahit gaanong try ninyo na mag-people power, walang people power na nangyari. Mayroon bangaw power. The other thing may plano sana yung grupo nila na magsagawa, mga kababayan, ng rally sa UPI. Idinahilan, may threat daw. May security threat, kaya kinancel. Yung UPI nila, mga kababayan, hindi na itinuloy. Kasi nga po, paulit-ulit sila na nagsasagawa ng mga rally. Wala man pong pumuntang marami. The same group, mga kababayan, ang pumupunta. Hindi man dumadami. Di ba po? Kahit yung INC rally, anong ginawa? So hindi na po itinuloy yung rally. Kasi imbis dumami, they're expecting 100,000. Yung sumunod na mga araw, wala na, lalong kumunti. Naubusan na siguro ng budget si Sabit. Ngayon nga, yung kanilang Malita boys, tahimik na po. Nagmakulong si Marcoleta at saka si Defensor, si Mike Defensor. Si Atty. Baligod, tahimik na. Wala na sigurong dumadaloy. Wala nang tubo na dumadaloy, mga kababayan, na nabara yung tubo. O, di ba, mga kababayan? Tapos pinaasa na naman niya yung mga supporters na si Digong po daw ay uuwi na. Ito, post ng kanyang mga supporters, FRRD is coming home next week. Iniintay daw nila yung pag-uwi. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Is, hiyawan yung mga supporters niya sa London. Naputol na. Hindi man siguro sinabing pag-uwi next week. Nilagyan nila ng pag-uwi next week. Naputol sa hiyawan. Paasa, mga kababayan. Sino man maniwala na next week magkakauwi na dito sa Davao si Digong? May ganon. I-release na ng ICC. Mga kababayan si Digong, maniwala kayo sa ganong mga kwento ng mga DDS. Paasa, mga kababayan, malamang kinat. Tapos linagyan na lang dito next week, PRD is coming home next week. Pero yung speech ni Sara, kinat ng hiyawan. Ayan naman po mga DDS, kahit fake news po, yun, mahilig sila sa fake news. Pinaniniwalaan nila yung sariling kasinungalingan. Ito pa yung sabi niya, sinisiraan na naman po si President Bongbong. May kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong kayong lahat. Kayo man lang po, yung dapat na makulong, yung mga kasama mo kasi, karamihan sa mga kasama mo, puro sangkot sa flood control. Hindi man kulong lahat itong mga patiya ng mga OFW na karap mo, ikukulong. Grabe man na kung ikukulong yung lahat. Yung lahat na sangkot sa mga anomalya.
yun ang ikukulong at dapat na makulong talaga. Di ba? Tulad ng baha sa Davao. Oh, kita mo, despite the huge amount ng pork barrel na dinownload kay Pulong 51 billion, binabaha, lubog yung Davao. So dapat yung imbestigahan at yung mga sangkot doon dapat makulong. Tama po mga kababayan? Ganon ang estado ng Kung minimin niya yung mga senador, karamihan kasi sa mga sangkot sa flood control, skandal, mga ghost project, mga kalyado mo po. O tingnan mo ngayon, ano yung na-discover ni Ping Lacson? Double billing, double payment sa flood control and slope protection sa Taguig. You see? So siyempre, pag na-discover, may resibo. May hawak ng resibo si Ping Lacson. Yun ang post ngayon mga kababayan sa X. Double billing. Yan malinaw. Lacson bears evidence of alleged double billing collection in Taguig Infra Projects. Sino ang sangkot dito? Si Alan Peter Cayetano. Kaalyado niya. So karamihan sa involved sa corruption po kasi tumiba po yung mga contractors panahon ni Digong 2016. Kasama dito si Diskaya, yung pamilya Diskaya. Kaya ito na mga sinasabi niya na inuubos na. Siyempre, uubusin, kailangan mantirhan pa. Ang gustong mangyari ninyo, pagkaalyado ninyo, kasi sasabihin ninyo, pinopolitika, wag galawin kasi sasabihin ninyo, pinopolitika. Hindi naman maaari ang ganon. Kahit sabihin ninyong pinopolitika, the fact na may resibo, kailangan na managot. Kinobra na daw. ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. God save the Philippines daw. God save the Philippines sa mga Duterte. Tama yon. Pero sa pamilya Marcos, ang pamilya Marcos lang po, minus Amy Marcos, ang talagang nagserbisyo ng matino sa ating bansa. Yan ang totoo niyan. Nangangampanya na po. Napakatagal pa ng eleksyon. At yung Davao, binabaha. Nandun siya sa London, nangangampanya. Nasa pagbakasyon. Yan o. May kapangyarihan at yung Diba, mga kababayan, malinaw? Nasa full blast campaign na mga kababayan, yung mga Duterte. Si Pulong, nagre-ready na as a replacement ni Sara. Kaya presidente na siya ng PDP Laban. At dino-organize na niya. You see? Abang yung administration at kahit yung mga dilawan, wala pang ginagawang ganon. Si Risa Ontiveros, nagpasabi na rin, pero hindi tulad ng ginagawa nila na nasa kampanya na. Yung Marcos administration talagang wala pa. Hindi pa naggumagalaw mga kababayan. Maybe by, tingnan natin, by November or December, possibly, may babanggitin na, may ipapakilala na po. Pero hindi pa tayo sigurado. Kasi nga po, ang focus ng ating Pangulo, serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Tama po? Nasa krisis po tayo. May Middle East crisis, may gira. Di ba? And marami tayong dapat naunahin dito po sa ating bansa. Hindi yung politika po. Kaya tutok na tutok yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga sayang naman kasi yung nasimulan. Lalo't mga kababayan, nakita naman ninyo, na-achieve na natin yung middle income, upper middle income class status ng Pilipinas. Masasayang lang mga kababayan yung na-achieve natin ngayon kung isang tulad po ng Vice Presidente at yung pamilya niya ang uupo bilang susunod na leader. So kailangan pong siguraduhin natin na ayaw sa accountability. Siguraduhin natin ang susunod na leader mga kababayan, yung magko-continue, yung
yung i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.